Another recipe na naman ang isi-share ko sa inyo ngayon. Ayan, gawin natin special yung ating New Year, kaya gagawa tayo ng special na dessert. At for today's video, gagawa tayo ng special na cheesecake. Special siya guys kasi hindi siya yung ordinary cheesecake lang. Marami tayong nilagay na twist dito. Napakasimple lang ng gawin, kaya tara umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay yung kanyang graham cracker na crust. Ayan, dito sa ating mixing bowl, pagkasamahin lang natin yung ating grahams, yung sugar at saka yung ating nuts. Yung nuts guys, optional lang yun. Then nilagay ko na rin yung ating melted butter. Then i-mix lang natin ito hanggang sa magiging ganito na yung texture niya. Meron pala tayo ditong dalawang klase ng lalagyan. Ayan, ito guys, nabili ko lang ito sa Shopee. Then ilalagay ko rin yung link nito guys sa description box para kung gusto nyo mag-purchase. Ayan. Then pwede nyo rin po siyang ilagay dito sa tin can. Ayan, remind ko lang guys, kapag bumili pala kayo ng tin can, ayan, titingnan nyo yung parang ito ganito guys, may line siya dito sa may baba ng takip. Kasi yan yung palatandaan na ito yung airtight siya na tin can. Meron kasi nabibili guys na hindi siya airtight, kaya hindi po siya magandang gamitin, lalo na kapag ipang gift natin, madali po siyang mabuksan. Then ayan, nilagay ko na yung ating graham crumbs. Gumamit lang ako dito ng measuring cup. I-press lang natin ito guys para sumiksik siya, para hindi siya buhaghag dito sa ating tin can, and dito din sa isang lalagyan natin. Ganun din po yung gagawin natin. Dito guys, nakagawa ako dito na ng dalawang tin can at saka dalawa nitong maliit na ito. I-bake na natin ito guys ng 15 minutes lang hanggang sa golden brown lang yung ating graham crust. Then ayan, ready na ito guys. I-set aside na muna natin siya. Lalamigin lang natin ito. Then next naman natin gagawin yung ating streusel dito sa ating mixing bowl. Ito din yung ginamit ko kanina guys sa pagmix ng ating graham crumbs. Nilagay ko na yung ating butter. Kailangan yung butter natin ay malamig na malamig. Then ito pala yung ating oats na ginamit. Dapat yung rolled yung gagamitin natin guys. Hindi ko sure kung pwede yung ordinary oats lang. Then nilagay ko na yung ating brown sugar, white sugar, at saka yung ating all-purpose flour. I-mix lang natin ito guys hanggang sa magiging crumbs lang siya. Pwede nating kamayin. Then yung ating pag-mix, gumamit din ako dito ng mixer para mapabilis yung paghalo natin. Kapag ganito na yung texture niya, yan, pwede na ito. Kailangan ganito lang siya guys. Kasi pagka nasobrahan natin siya ng mix, matutunaw na yung butter. Then dito pala naubusan ako ng baking paper guys. Kaya yung pang air fryer yung ginamit ko dito. Spread lang natin siya dito sa ating baking tray. Then i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 30 to 35 minutes hanggang sa golden brown lang yung color niya. Ito na yung streusel natin. Ayan, dapat ganito lang din yung color niya guys. Huwag nung natin i-overbake para hindi po siya papait. Ayan, i-set aside lang muna natin ito, palalamigin lang muna natin siya. Ang susunod naman natin gagawin yung ating cream cheese butter. Dito sa ating mixing bowl, nilagay ko na yung ating cream cheese. Ayan, i-mix lang natin ito or i-beat lang natin siya sa medium speed ng 2 minutes hanggang sa magiging creamy lang siya. Huwag din po natin kalimutan na i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl para mahalo pong maigi yung ating mga ingredients. Kailangan din po natin dito ng egg. Dapat naka room temperature din po siya. I-add lang natin to isa-isa or one at a time lang po. Then, yung size pala ng egg dito na ginamit ko guys ay XL. Kasi yung mga nabibili natin ngayon sa grocery at saka sa palengke, napakaliit na ng large nila. Kasi dapat nagtitimbang yung large natin sa 55 to 60 grams yung without shell na siya guys. Kaya XL yung ginamit ko dito para makuha natin yung tamang timbang ng egg. Dinilagay ko na yung ating vanilla at saka yung ating sugar. I-mix lang natin ito ulit hanggang sa ma-dissolve na yung ating sugar, mga 1 minute. Medium speed lang. Ilagay na rin natin yung ating sour cream. Ayan, pwede kayong gumamit ng unflavored na yogurt kung wala po kayong sour cream. Marami naman ito guys na bibili sa grocery. Ito yung brand na ginamit ko dito. Ayan, balik kalahati lang nito guys. 250 grams ito. Kalahati lang nito yung nagamit ko. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa well blended na yung ating sour cream dito sa ating mixture. Then, sunod nating ilagay yung ating cornstarch. Then, gumamit lang ako dito ng strainer or salaan para maiwasan natin yung mga lumps dito sa ating mixture. Remind ko lang guys, wag po nating i-overmix yung ating butter mixture kasi kapag na-overmix natin siya, may tendency po na mag-crack yung ibabaw ng ating cheesecake kapag binake na natin siya. Ayan, dito guys, hindi na ako gumamit ito ng mixer. Ayan, saglit ko lang siya minix dun sa ating mixer. Then gumamit na ako dito ng spatula para
hindi na natin siya ma-overmix. Kapag ganito na yung texture niya guys, ayan, nakikita niyo smooth na siya, wala nating nakikitang lumps. Ayan, pwede na ito, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating tin can. Huwag din po nating pupunuin yung ating tin can. Nakikita niyo yung linya sa loob or yung line sa loob guys. Mga 1/4 inch lang bago yung line sa loob. Dapat hanggang doon lang yung ating mixture kasi maglalagay pa tayo ng toppings. Ang size pala ng tin can natin ay 6x2. Steam bake pala yung gagawin natin dito guys. Kaya naglagay tayo ng hot water dito sa ating baking tray. Mga 1/2 inch lang yung lalim niya dito sa ating tin can. Then, i-bake na natin ito or steam bake na natin siya sa ating naka-preheat na oven ng 45 to 50 minutes or hanggang sa mag-set na yung ibabaw ng ating cheesecake. Ang baking time pala guys ay nagdedepende dun sa tin can na gagamitin natin kapag gumamit tayo ng medyo malaking tin can. Mag-a-add din po tayo ng oras. Then, ito na yung ating cheesecake guys. Ayan, normal na malambot pa yung gitna. Pero, ang importante kapag hinawakan natin siya, wala nang dumidikit na butter mixture dun sa ating kamay. Ibig sabihin na luto na siya, palalamigin na lang natin siya. Susunod naman natin gagawin yung ating peach jam or yung ating peach compote. Ayan, ito yung brand pala na ginamit ko guys. Then, chinap ko lang siyang maliliit. Ito yung laman niya. Ilagay na rin natin yung white at saka yung ating brown sugar. Then, gagawa din tayo dito ng slurry para pang palapot dito sa ating peach compote. Ayan, i-mix lang natin yung ating cornstarch at saka yung ating water. Then, ibuhos na natin siya dito sa ating saucepan. I-mix lang natin ito, then bubuksan na natin yung ating stove sa mahinang apoy lang guys, medium heat lang. Then continue lang yung paghalo natin hanggang sa lumapot na siya. Naglagay pala ako dito ng cinnamon powder guys. Hinalo ko na siya dun sa ating brown sugar kanina kaya hindi ko na siya napakita sa video. Then pwede din po kayo mag-add ng alak dito or yung rum. Dagdag pang palasa din siya sa ating cheesecake. Then tumatagal din po kasi yung food natin kapag meron tayong alak na nilalagay. Pero iyon naman ay optional lang guys. Pwede naman kahit wala. Then ayan guys, malapot na yung ating mixture. Then dito guys, binabaan ko pa yung apoy natin dito. Then continue lang yung pag-mix natin ng another 1 minute pa. Then after 1 minute, ito na siya guys. Ay makikita nyo medyo clear na yung sauce niya. Ayan, pwede na ito. Tanggalin na natin siya ngayon sa stove. Then palalamigin lang natin ito guys. Tinransfer ko lang siya dito sa lalagyan. Malamig na yung ating peach compote, kaya ilagay na natin siya ngayon dito sa ibabaw ng ating cheesecake. Siguraduhin din po natin na malamig na yung ating cheesecake bago natin siya lagyan ng toppings. Add ko lang guys, kung hindi available yung peach dun sa inyong area, pwede kayong gumamit ng strawberry or mango or kahit anong fruits na gusto nyo guys, pwede naman. Eto guys, pagkatapos natin siya lagyan ng peach compote or yung peach jam, pwede na ito guys, pwede nyo siyang ilagay sa ref or sa chiller. Ayan, pwede nyo siyang kainin ng ganyan lang. Kaya tayo nag-add dito ng ating streusels kasi para mas special yung ating cheesecake at saka kakaiba siya. Mas masarap kasi siya guys kapag kinain natin siya, meron tayong nangunguya na mga crunchy ganun. Then ito na yung streusel natin, ilagay na natin siya ngayon dito sa ibabaw ng ating cheesecake. Ayan, sa pag-costing naman guys, i-share ko lang sa inyo kung paano ako nagko-costing yung aking formula. Ayan, dito sa ating recipe na ito total nyo lang lahat ng nagastos nyo dito guys. Then, ito times 3 nyo lang siya. Yun yung aking formula. Ito times 3 nyo lang siya. Then, i-divide nyo lang siya dun kung ilan po yung nagawa nyo sa isang recipe. Yun po yung magiging presyo ng inyong cheesecake. Nag-add lang din ako dito ng caramel sauce sa ibabaw ng ating cheesecake. Tira pa ito guys nung gumawa tayo ng coffee caramel. Nilagay ko lang siya sa ref or sa chiller. Ayan, pwede nyo rin tingnan yun guys kung paano natin ginawa yung ating caramel sauce. Ilagay ko rin yung link dun sa description box kung paano ginawa yung ating caramel sauce. Pero kung marunong naman kayo guys, kung may sarili kayong recipe ng ating caramel sauce, pwede naman. Ito na yung ating peach cheesecake with oatmeal streusel. Ayan, napaka-social niyang tingnan guys. After pala natin siya lagyan ng caramel sauce, lahat ng toppings, ilagay muna natin siya sa chiller or sa ref ng at least 4 to 6 hours bago natin siya iserve. Or mas maganda guys, overnight natin siya ilagay sa chiller para mas masarap, para mag-set pa yung ating cheesecake. Pwede na rin kayo mag-add dito ng inyong logo sticker or mga ribbon para mas presentable or mas maganda siya tingnan. Ayan guys, nilagyan ko siya ng ribbon. Napaka-cute at napaka-elegante din niyang tingnan.
Ilagay lang muna natin ito sa chiller bago natin siya titikman. Then, ito na siya guys. Chilled na ito overnight. Ayan, titikman na natin siya ngayon. Ang masasabi ko lang sa cheesecake na ito guys, napakasarap niya. Then, napaka-perfect lang nung layer niya. Nandun lahat malalasahan natin. Simula dun sa graham crust na nilagay natin. Nandun yung nuts. Then, yung pagka-creamy niya. Then, yung pagka-crunchy ng toppings na nilagay natin. Yung oatmeal streusel na nilagay natin. Then, nandun yung medyo maasim-asim na peach compote na nilagay din natin. Add pa natin yung salted caramel. Napaka-perfect combination lang nila guys. Then, nandun lahat, malalasahan natin siya dito sa ating ginawang cheesecake. Then, kapag kinain natin siya, kusa siyang nagme-melt dun sa inyong bibig. Basta napakasarap lang niya guys. Yun lang yung masasabi ko dito. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay guys. At sigurado akong matutuwa yung buong family nyo ngayong paparating ang New Year. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi. Advance Happy New Year po. At ang wish ko lang po para sa ating lahat, magiging masaya at buo ang ating pamilya ngayong New Year. Maraming salamat po ulit.